Ang malakas at sunod-sunod na katok sa pinto ang gumising sa diwa ni Liana. Hindi isang ordinaryong katok. Ito ay isang pag-aalboroto. Isang kabog na tila anumang oras ay babagsak ang manipis na pinto ng kanilang inuupahang kwarto. Kasabay ng pagkabog ng pinto, ang pagkabog ng kanyang dibdib. Bumangon siya. At sa isang iglap, ang apat na maliliit na katawan na natutulog sa iisang banig sa sahig ay nagising at nagsimulang umiyak. Shh! Mga anak! Shh! Pabulong niyang sabi, habang pilit na pinapakalma ang mga bata. Ngunit ang kanyang mga mata ay nakatutok sa pintuan. Bumukas ito ng malakas. Si Bella. Hingal na hingal, namumutla ang mga labi at ang mga mata ay nanlalaki sa takot. Liana! Sigaw niya sa nanginginig na boses. Nahanap na nila tayo! Ang mga salitang iyon ay parang isang kidlat na gumuhit sa gitna ng kanilang maliit at masikip na mundo. Naramdaman ni Liana ang panlalamig ng kanyang mga kamay at paa. Sino? Tanong ng kanyang isip. Ngunit alam na niya ang sagot. Mayroon lang isang sila na kinatatakutan niya sa buong buhay niya. Ilang saglit pa, nang medyo kumalma na si Bella at muling napatahan ni Liana ang mga bata, naupo sila sa gilid ng banig. Ang tanging ilaw nila ay isang bumbilyang nakasabit sa kisame na nagbibigay liwanag sa kanilang kahirapan. Apat na maliliit na anghel ang natutulog ngayon sa kanyang tabi. Si Leo, si Lucas, si Luis, at ang kaisa-isang prinsesa, si Luna. Apat. Palagi niyang binibilang. Isa, dalawa, tatlo, apat. Ngunit sa puso niya, sa bawat pagbilang, laging may kulang. Laging may isang anino, isang multo ng isang pangalan na hindi niya kayang bigkasin ng malakas. Maingat niyang kinuha ang isang lumang pitaka mula sa ilalim ng unan. Mula roon, dinukot niya ang isang litrato na lukot na sa kalumaan. Isang litrato ng isang sanggol na nakabalot sa puting kumot ng ospital. Ang kanyang panganay, ang ikalimang bituin. Ang mga mata niya ay nagsimulang mag-init. Anak, bulong niya sa hangin habang hinahaplos ang litrato. Kumusta ka na kaya? Malaki ka na ba? Masaya ka ba? Ang tanong na iyon ang nagbalik sa kanya sa nakaraan. Isang nakaraan na pilit niyang tinatakbuhan sa loob ng 6 na taon. Parang kailan lang. Isa lamang siyang simpleng kasambahay sa mansyon ng mga Serrano. Isang probinsyanang ulila na nagbaka sakali sa Maynila. Doon, naramdaman niya kung gaano kaliit ang isang tulad niya sa mundo ng mayayaman. Bawat utos, kailangan niyang sundin. Bawat pagkakamali, katumbas ay sigaw at pangungutya mula sa mayordoma at iba pang katulong. Hoy, Liana! Bilisan mo dyan! Akala mo ba pagmamay-ari mo ang oras? Iyon ang palaging naririnig niya. Napayuko na lang siya. Tinatago ang mga luhang namumuo sa kanyang mga mata at nagpatuloy sa paglilinis ng malawak na sahig ng mansyon. Isang gabi, nagbago ang lahat. Dumating si Sir Angelo, ang nag-iisang anak na lalaki ng mga Serrano. Umuwi itong lasing na lasing pagkatapos ng isang malaking pag-aaway nila ng kanyang nobya, si Ma'am Katrina. Naabutan siya nito sa pasilyo habang nagpupunas siya ng isang mamahaling florera. Katrina? Tawag nito sa kanya. Ang boses ay magulo. Bakit? Bakit ka? Nandito? Napaatras si Liana. Si Rangelo, ako po ito. Si Liana, ngunit tila wala itong narinig. Hinawakan nito ang kanyang braso mahigpit. Amoy na amoy niya ang alak sa hininga nito. Nakita niya ang sakit at kalituhan sa mga mata ng amo. Hindi ito ang aroganteng CEO na kilala ng lahat. Sa gabing iyon, isa lamang itong lalaking nalulunod sa sarili niyang pighati. Katrina, please, don't leave me. Pakiusap nito. At sa pagkalito at takot ni Liana, hinila siya nito papasok sa madilim na silid nito. Wala siyang nagawa.
Walang lakas para lumaban. Sino ba naman siya? Isang hamak na katulong na kahit sumigaw ay walang makakarinig. O kung mayroon man, walang maniniwala. Kinaumagahan, bago pa tumilaok ang mga manok, bago pa magising ang buong mansyon, tahimik na kinuha ni Liana ang kanyang mga gamit. Ang lahat ng pag-aari niya ay kasya sa isang maliit na bag. Nag-iwan siya ng isang sulat sa ibabaw ng mesa sa kusina. Hindi ito sulat ng panunumbat o paghahabol. Isa lang itong simpleng sulat ng pagbibitiw sa trabaho. Habang papalabas siya sa malaking gate ng mansyon, naramdaman niya ang malamig na hangin ng madaling araw. Doon, sa ilalim ng kadiliman, ipinangako niya sa kanyang sarili na hinding-hindi na siya babalik. Dadalhin niya ang kahihiyan at sikretong iyon hanggang sa kanyang libingan. Hindi niya alam, sa gabing iyon ng pagkakamali, 5 maliliit na bituin ang nabuo sa kanyang sinapupunan. Ang pagkirot ng kanyang puso, ang nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Muli niyang tiningnan si Bella, na ngayon ay nakatingin din sa kanya. Ang takot ay bakas pa rin sa mukha, ang katok sa pinto, ang sigaw ni Bella. Ang nakaraan na pilit niyang kinakalimutan ay kumatok na sa kanilang pinto. Ang sila na kanyang kinatatakutan ay hindi na isang anino lang. Sila ay totoo, at natagpuan na siya. Tiningnan ni Liana ang 4 niyang natutulog na anak, at pagkatapos ay ang litrato sa kanyang kamay. 6 na taon siyang tumakbo, 6 na taon siyang nagtago. Ngayon, tila naubos na ang lugar na pwede niyang pagtaguan. Hinigpitan niya ang hawak sa litrato. Ang papel na lang ang tanging koneksyon niya sa nawawalang piraso ng kanyang puso. Isang tanong ang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, mas malakas pa sa takot na kanyang nararamdaman. Kung nahanap na siya ng mga Serrano, ibig sabihin ba nito, malalaman na nila ang tungkol kina Leo, Lucas, Luis at Luna? Sa pinakatuktok ng isang nagtataasang gusali sa gitna ng Makati, sa loob ng isang malamig at malawak na boardroom, isang boses ang nangingibabaw. The numbers are unacceptable. I gave your department 3 months to turn this around. What I'm seeing is a portfolio that's bleeding money. Give me one good reason why I shouldn't fire your entire team right now. Ang boses na iyon ay pag-aari ni Angelo Serrano. Nakatayo siya sa dulo ng isang mahabang lamesa na gawa sa salamin. Ang kanyang mga kamay ay nakapatong dito. Ang kanyang tingin ay kasing talim ng isang kutsilyo, habang nakatitig sa mga department head na nakayuko sa kanyang harapan. Nakasuot siya ng isang mamahaling itim na suit at bawat kilos niya ay nagpapakita ng kapangyarihan at autoridad. Ito ang kanyang mundo. Isang mundo ng milyones, ng mga kontrata, ng walang katapusang pressure. Dito, siya ang hari. Walang nangahas na sumagot. Ang katahimikan sa loob ng kwarto ay mas matindi pa sa anumang sigaw. Good, malamig na sabi ni Angelo. That means you have no excuses. I'm giving you 1 more month. 1. Fix this, or find another company to ruin. Tinalikuran niya sila. Isang hudyat na tapos na ang pulong. Walang paalam. Walang salamat. Ganoon si Angelo Serrano, ang CEO. Walang emosyon, mahusay, at walang sinisino. Ngunit sa paglabas niya ng boardroom at pagpasok sa kanyang pribadong opisina, unti-unting naglalaho ang maskara ng bakal. Tinanggal niya ang kanyang coat, niluwagan ang kanyang kurbata, at umupo sa kanyang leather na upuan, na pabuntong hininga. Tumingin siya sa labas ng bintana, sa mga gusali na tila mga laruan na lamang mula sa kanyang kinatatayuan. Ngunit hindi ang tanawin ang nasa isip niya. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tiningnan ang oras. 5:00 na ng hapon, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Oras na para umuwi. Ang lamig at tensyon ng Serrano Tower ay napalitan ng init at halakhak pagpasok ni Angelo sa pinto ng kanyang penthouse. Daddy! Isang maliit na boses ang sumalubong sa kanya. Isang maliit na batang lalaki
na may 5 taong gulang ang tumakbo papalapit sa kanya. Ang mga bisig ay nakaunat. Agad na binitiwan ni Angelo ang kanyang mamahaling leather briefcase. Bumagsak ito sa sahig na walang ingay. Lumuhod siya para salubungin ang yakap ng kanyang anak. "Hey, champion," sabi ni Angelo. Ang boses niya ay malambing na ngayon, na wala na ang talim at lamig na dala niya sa opisina. "How's my little man?" Niyakap niya ng mahigpit si Liam. Dinama ang init ng maliit na katawan nito. Inangat niya ito at pinaupo sa kanyang balikat. Ang halakhak ng bata ay musika sa kanyang pandinig. Ang tanging gamot sa lahat ng pagod at stress ng buong araw. "I missed you, Daddy!" "Yaya and I built a castle." Masiglang kwento ng bata. "Wow! A castle? Is it bigger than my building?" Biro ni Angelo, habang naglalakad sila papasok. Sa mga sandaling ito, hindi siya si Angelo Serrano, ang kinatatakutang CEO. Siya lang si Daddy, ang tatay ni Liam. Ang pagiging ama ang nagbigay sa kanya ng isang bagong kahulugan, isang anchor sa gitna ng magulo niyang buhay. Si Liam ang kanyang mundo, ang kanyang lakas, at ang batang ito rin ang kanyang pinakamalaking misteryo. Ang masayang kulitan nila ni Liam ay biglang naputol nang makita niya kung sino ang mga naghihintay sa sala. Ang kanyang mga magulang, si Don Ricardo at Senyora Imelda Serrano, at sa tabi nila, nakaupo na tila isang reyna sa kanyang trono, si Katrina Alcaraz. Ang ngiti sa mukha ni Angelo ay dahan-dahang naglaho. "Angelo, mabuti naman at umuwi ka na," sabi ng kanyang ina. Ang boses ay formal, may halong panunumbat. "Ma, pa." "Katrina!" bati niya. Habang maingat na ibinababa si Liam, "I wasn't expecting you. We decided to have dinner here. It's been a while," sabi naman ni Don Ricardo. Ang mga mata ay nakatutok sa kanya. "And we need to talk." Alam na ni Angelo kung ano ang ibig sabihin ng talk na iyon. Ang hapunan ay naging isang korte. Ang bawat subo ng pagkain ay may kasamang bigat. Ang mga tanong ay sunod-sunod. "So, when are you going to set the date, Angelo?" Simula ni Senyora Imelda. "Katrina has been very patient. Ang pamilya Alcaraz ay naghihintay na. The merger of our companies depends on this union, anak. It's not just about you anymore. It's business. It's our legacy." Dagdag ng kanyang ama. Tumingin si Angelo kay Katrina. Ngumiti ito sa kanya, isang perpektong ngiti na hindi umaabot sa mga mata. "Don't worry, Tito. Tita. Angelo and I will figure it out. We just want it to be perfect. Right, darling?" Ramdam ni Angelo ang paghigpit ng hawak ni Katrina sa kanyang kamay sa ilalim ng mesa. Pakiramdam niya ay nasasakal siya. Ang kasal na ito, ang pagsasanib ng mga kumpanya, ang legasiya, lahat ng ito ay isang hawla na gawa sa ginto. "We'll talk about it soon." Iyon lang ang naisagot niya. Ang boses ay walang laman. Ang tanging iniisip niya ay ang makatakas. Ang bumalik sa pagiging daddy lang ni Liam. Dahil si Liam lang ang totoo sa mundong ito na puno ng pagkukunwari. Nang makaalis na sila, at mahimbing nang natutulog si Liam sa kanyang silid, pumasok si Angelo sa kanyang pribadong pag-aaral. Isinara niya ang pinto, at sa wakas ay nakahinga ng maluwag. Lumapit siya sa isang malaking painting na nakasabit sa dingding. Sa likod nito ay isang safety vault. Binuksan niya ito at kinuha ang isang folder. Bumalik siya sa kanyang mesa at binuklat ito. Nandoon sa loob ang isang dokumento na halos sa ulado na niya ang bawat salita. Isang resulta ng DNA test. Angelo Serrano. Vertical bar. Liam Reyes. Probability of paternity. 99.99%. Napapikit si Angelo. Sa tuwing nakikita niya ang resultang iyon, dalawang magkasalungat na emosyon ang nararamdaman niya. Ang walang katapusang pasasalamat at ang matinding pagsisisi. Sino ang babaeng iyon?
Pilit niyang inaalala ang gabi. 6 na taon na ang nakalipas. Lasing siya. Gulong-gulo ang isip dahil kay Katrina. Ang tanging natatandaan niya ay isang pares ng mga mata na puno ng takot, isang amoy ng sabon na panlaba, at isang katahimikan na sumuko sa kanyang kaguluhan. Kinabukasan, nawala na ito. Nag-iwan lang ng isang maikling sulat. Walang pangalan, walang paliwanag. At pagkatapos ng 1 taon, isang umaga, may iniwang basket sa harap ng gate ng mansyon nila. Sa loob, isang sanggol na natutulog kasama ang isang birth certificate. Pangalan, Liam Reyes. Ina, hindi nakasulat. Ama, hindi nakasulat. Ngunit alam niya. Sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang may koneksyon siya sa batang iyon at ang DNA test na ito ang nagpatunay sa lahat sino ang babaeng kayang iwanan ang sarili niyang anak. Ngunit sino rin ang babaeng nagbigay sa kanya ng pinakamahalagang regalo sa kanyang buhay. Ibinaba niya ang folder at tumingin sa labas ng bintana. Hahanapin kita. Bulong niya sa dilim. May utang ako sa iyo. May utang ako sa anak natin. Kahit anong mangyari, hahanapin kita. Sa gitna ng kanyang determinasyon, biglang tumunog ang kanyang cellphone, isang numero na hindi nakarehistro. Nag-alinlangan siya, ngunit sinagot niya ito, Sir Angelo Serrano? Tanong ng isang boses sa kabilang linya. Speaking. Sir, this is your private investigator. I have news. Biglang tumayo si Angelo. Ang puso niya ay nagsimulang tumibok ng mabilis. What is it? Mayroon po kaming unang lead. May nakakita sa isang babae na kamukha ng description na ibinigay nyo. Nandito siya sa Maynila. Sa isang lugar sa Tondo. Ang amoy ng bagong timplang kape at ang ingay ng espresso machine ang bumubuo sa mundo ni Bella Cruz araw-araw. Nagtatrabaho siya sa isang maliit na coffee shop sa isang abalang kanto ng Maynila, isang trabahong sapat lang para makatulong kay Liana sa mga gastusin. Habang nagpupunas siya ng isang mesa, ang isip niya ay lumilipad sa kanilang masikip na apartment. Iniisip niya ang 4 na bata. Ang mga bibig na kailangan nilang pakainin. Ang takot na naramdaman nila kagabi. Ang babala na dala niya ay nagdulot ng isang gabing walang tulog para sa kanilang dalawa ni Liana. Miss, isa pang kape, sabi ng isang customer. Okay po, sir. Sagot niya, isang pilit na ngiti sa kanyang mga labi. Habang nagtitimpla siya ng kape, ang kanyang mga mata ay napadako sa maliit na telebisyon na nakasabit sa sulok ng shop. Isang business news channel ang palabas. Karaniwan, hindi niya ito pinapansin. Ngunit isang pamilyar na pangalan ang narinig niya, Serrano Group of Companies, sa pamumuno ng kanilang CEO, si Mr. Angelo Serrano. Natigilan si Bella. Ang tasa ng kape sa kanyang kamay ay bahagyang nanginig. Dahan-dahan, itinaas niya ang kanyang tingin at doon sa screen nakita niya siya, si Angelo Serrano. Nakasuot ng business suit, nagsasalita sa isang press conference. Ang kanyang tindig ay puno ng kumpiyansa. Ang kanyang mukha ay mas gumwapo pa sa paglipas ng mga taon. Gwapo, mayaman, makapangyarihan. Lahat ng bagay na pinapangarap ng isang babae, lahat ng bagay. Naramdaman niya ang paghigpit ng kanyang kamao sa ilalim ng counter. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang palad. Isang pamilyar na kirot ang gumapang sa kanyang dibdib. Isang halo ng inggit, pagsisisi, at isang lihim na pananabik. Ang mukha sa telebisyon ang nagbalik sa kanya sa nakaraan, sa pinakamabigat na desisyon na ginawa niya sa buong buhay niya. 6 na taon na ang nakalipas. Ang amoy ng ospital, hindi kape, ang bumabalot sa kanya. Nakaupo siya sa isang upuan sa tabi ng kama kung saan mahimbing na natutulog si Liana. Ang kanyang kaibigan ay maputla, pagod na pagod mula sa isang panganganak na hindi nila inaasahan. Hindi isa, hindi dalawa, 5, 5 maliliit na sanggol
Ang nasa nursery ng pampublikong ospital na iyon, 5 magkakaparehong mukha, 5 buhay na biglang nakaatang sa balikat nilang dalawa. Tiningnan niya si Liana, na sa wakas ay nakatulog pagkatapos ng maraming oras ng pag-iyak at pag-aalala. Paano, bulong ni Liana, bago ito makatulog? Paano natin bubuhayin ang 5? Bella? Ang tanong na iyon ay umalingaw-ngaw sa isip ni Bella. Paano nga ba? Dalawa lang silang walang-wala sa buhay. Paano nila bibigyan ng magandang kinabukasan ang 5 anghel na ito? Dahan-dahan, pumasok ang isang ideya sa kanyang isip. Isang ideya na sa una ay tila isang solusyon, isang sakripisyo. Tiningnan niya ang mga sanggol sa nursery. Lahat sila ay may mga mata ni Angelo. Lahat sila ay koneksyon kay Liana. At sa lalaking lihim niyang minamahal noon pa man, kahit bilang isang katulong lang sa mansyon. Bakit si Liana? Tanong ng isang makasariling bahagi ng kanyang puso. Isang gabi lang, isang pagkakamali, pero siya ang biniyayaan ng 5 anak mula kay Angelo, habang siya, si Bella, na laging nasa tabi ni Liana, ay isang anino lamang. Dito nabuo ang kanyang plano, isang plano na binalot niya sa kabutihan. Kung isa sa mga bata ay mapupunta kay Angelo, magkakaroon ito ng buhay na hindi nila kayang ibigay. Magkakaroon ito ng lahat. At siya, si Bella, siya ang magiging tulay. Baka sa pamamagitan nito, mapansin siya ni Angelo. Baka maalala siya nito bilang tagapagligtas ng anak niya. Kinagabihan, habang mahimbing pa rin ang tulog ni Liana, isinagawa niya ang kanyang plano. Maingat niyang kinuha ang panganay, ang pinakamalakas na sanggol na lalaki. Hinalikan niya ito sa noo. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Nag-abang siya ng taxi at nagpahatid sa Forbes Park. Ang hangin ay malamig at ang bawat kanto ay pamilyar sa kanya mula sa mga araw na nagtatrabaho pa siya doon. Nakatayo siya ngayon sa harap ng malaki at itim na gate ng mansyon ng mga Serrano. Ang puso niya ay kumakaripas. Ito na, walang atrasan, maingat niyang inilagay ang sanggol na nakabalot sa isang mainit na kumot sa loob ng isang basket na dala niya. Walang sulat, walang kahit anong pagkakakilanlan maliban sa birth certificate na itinago niya sa ilalim ng kumot. Para ito sa'yo, Liana. Bulong niya sa hangin. Pinipilit kumbinsihin ang sarili para sa kinabukasan ng pamangkin ko. Patawarin mo ako. Isang huling tingin sa mahimbing na natutulog na sanggol. Isang huling halik sa hangin. Pagkatapos, tumalikod siya at tumakbo. Tumakbo siya palayo sa gate, palayo sa bata, palayo sa kanyang kasalanan, habang ang kanyang mga luha ay walang tigil sa pag-agos. Miss, yung kape ko. Ang sigaw ng customer ang nagpabalik kay Bella sa kasalukuyan. Nagising ang kanyang diwa. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang inaabot niya ang tasa. Sorry po, sabi niya. Hindi makatingin ng diretso. Ang alaala ay sariwa pa rin. Masakit pa rin. Sa loob ng 6 na taon, dinala niya ang bigat ng lihim na iyon. Ang bawat ngiti ng 4 na bata sa bahay ay isang paalala ng isa na wala roon. Ang bawat hirap ni Liana ay isang saksak sa kanyang konsensya. Nang matapos ang kanyang shift, nagmamadali siyang umuwi. Ang mukha ni Angelo sa TV at ang alaala ng gabing iyon ay patuloy na naglalaro sa kanyang isip. Habang naglalakad siya sa isang masikip na eskinita, biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone. Kinuha niya ito mula sa kanyang bulsa. Inaasahan na si Liana ang tumatawag. Ngunit hindi. Isang text message mula sa isang numerong hindi niya kilala. Binuksan niya ito. 2 pangungusap lang ang nakasulat, ngunit sapat na iyon para manlamig ang buong katawan niya at halos mabitawan ang kanyang cellphone. Alam ko ang tinatago mo. Alam ko ang tungkol kay Liana at sa mga bata. Napahinto si Bella sa gitna ng eskinita. Tiningnan niya ang numero.
walang pangalan. Isang numero na halatang galing sa isang prepaid SIM na madaling itapon. Hindi ito biro. Hindi ito nagkataon lang. May nakakaalam. May nagmamasid sa kanila. Walang oras para mag-isip. Walang oras para magtanong. Ang mga salita ni Bella, "Nahanap na nila tayo," ay sapat na para kumilos si Liana. Ang takot ay isang latigo na humahampas sa kanyang likod. Nag-uutos sa kanyang gumalaw ng mabilis. Sa gitna ng gabi, sa liwanag ng iisang bumbilya, ang kanilang maliit na kwarto ay naging sentro ng isang desperadong pag-aalboroto. "Ang mga damit ng mga bata, Bella, isilid mo sa isang bag," utos ni Liana. Ang boses ay nanginginig, ngunit pilit na pinatatatag para sa mga anak na ngayon ay gising na at umiiyak. Nalilito sa biglaang kaguluhan. "Mama, where are we going?" tanong ni Luis habang kinukusot ang kanyang mga mata. "Maglalaro lang tayo, anak," pagsisinungaling ni Liana habang mabilis na isinusuot ang mga damit ng mga bata. "Maglalaro tayo ng taguan." Si Bella ay gumagalaw na parang ipo-ipo. Isinisilid ang lahat ng kaya nilang dalhin sa dalawang malaking bag. Mga damit, kaunting delata, ang mga tsinelas na luma habang nag-iimpake. Ang text message sa kanyang cellphone ay parang isang multo na nakatitig sa kanya. "Alam ko ang tinatago mo." Sa loob ng kalahating oras, iniwan nila ang kwartong naging tahanan nila. Naglakad sila sa madidilim na eskinita. Dala-dala ni Liana ang dalawang natutulog na bata, habang si Bella ay bitbit ang dalawa pa at ang kanilang mga gamit. Ang bawat anino ay tila isang kaaway. Ang bawat tunog ng sasakyan sa malayo ay nagpapatindig ng kanilang mga balahibo. Sila ay mga pugante na tumatakas mula sa isang krimen na hindi nila maintindihan. Ang tanging alam ni Liana ay kailangan niyang protektahan ang kanyang 4 na bituin, ang kanyang 4 na anak. 1 linggo ang lumipas. Ang bago nilang tinutuluyan ay mas maliit at mas masikip kaysa sa dati. Isang kwarto sa isang gusaling halos guguho na, sa isang parte ng tondo na tila kinalimutan na ng panahon. Ngunit ito ay tago. At sa ngayon, iyon ang pinakamahalaga. Naubos na ang kaunti nilang naipon. Alam ni Liana na hindi sila pwedeng magtago lang at magutom. Ang takot ay kailangan niyang isantabi para sa kapakanan ng kanyang mga anak. "Maghahanap ako ng trabaho," sabi niya kay Bella isang umaga. "Liana, delikado!" "Paano kung kailangan, Bella?" putol ni Liana. Ang boses ay may bigat ng determinasyon. "Kakain ang mga anak ko. Hahanap ako ng lugar na hindi nila maiisip na hanapin ako." At doon niya natagpuan ang sarili. Nakasuot ng isang asul na uniporme ng janitor, may hawak na mop, sa loob ng isa sa pinakamagarang mall sa buong Maynila. Ang sahig ay kumikinang, ang mga ilaw ay nakakasilaw, at ang mga taong dumadaan ay nakasuot ng mga damit na mas mahal pa sa kabuuang kita niya sa isang taon. Sino ang mag-aakalang ang isang babaeng nagtatago ay magtatrabaho sa isang lugar na ganito kapubliko? Iyon mismo ang kanyang lohika. Sa sobrang lantad, nagiging invisible siya. Isa lamang siyang anino na naglilinis ng sahig, isang mukhang walang pangalan na hindi pinapansin ng mga mayayaman. Habang nagmomop siya malapit sa isang high-end na toy store, narinig niya ang isang tunog na nagpatigil sa kanyang paggalaw. Isang halakhak ng isang bata. Masaya at malaya, automatikong napatingin siya sa direksyon ng tunog. At doon, ang mundo niya ay huminto sa pag-ikot. Nakita ni Jassila. Si Angelo Serrano, nakatayo ng tuwid at mukhang makapangyarihan, suot ang isang mamahaling polo shirt. Sa tabi niya, si Katrina Alcaraz, nakasuot ng isang eleganteng bestida. Ang buhok ay perpektong nakaayos. Ang kamay ay nakakapit sa braso ni Angelo na parang pag-aari niya ito. At sa gitna nilang dalawa, hawak ang kanilang mga kamay.
ay isang batang lalaki. Ang batang lalaki. Nakasuot ito ng magagandang damit. May hawak na bagong laruan. Tumatawa ito at ang mga mata nito ay parang salamin. Nakikita niya ang mga mata ni Leo sa batang iyon. Nakikita niya ang sarili niyang mga mata. Anak ko. Ang bulong ay hindi lumabas sa kanyang bibig, ngunit umalingaw-ngaw ito sa bawat sulok ng kanyang kaluluwa. Naramdaman niya ang pagkirot sa kanyang dibdib, isang matinding pananabik na halos magpaluhod sa kanya. Iyon si Liam, ang kanyang panganay, ang bituin na nawawala. Mukha itong isang prinsipe. Masaya, malusog, minamahal, lahat ng bagay na ipinagdasal niya para dito. Biglang nabitawan ni Liam ang hawak nitong laruang kotse. Gumulong ito sa makintab na sahig at huminto ilang pulgada lang mula sa paanan ni Liana para siyang natuod. Ang mundo ay naging silent movie. Ang ingay ng mall ay nawala. Ang nakikita lang niya ay ang laruan, isang pagkakataon, isang koneksyon, ang pagkakataong mahawakan ang isang bagay na pag-aari ng kanyang anak. Automatikong gumalaw ang kanyang katawan. Yumuko siya. Ang kamay ay nakaunat na para kunin ang laruan. Halos madama na niya ang plastik sa dulo ng kanyang mga daliri. Sir, heto po ang laruan ng anak niyo. Isang security guard ang mabilis na dumampot sa laruan at iniabot ito kay Angelo. Hindi man lang siya napansin ni Angelo. Hindi man lang siya sinulyapan ni Katrina. Kinuha nila ang laruan, ginulo ang buhok ng bata, at nagpatuloy sa paglalakad na tila isa lamang siyang kasama sa mga muwebles ng mall. Invisible. Ganoon pala ang pakiramdam. Ang makita ang sarili mong anak, ang sarili mong dugot laman, at para sa kanya, isa ka lamang hangin. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Binitiwan niya ang mop na lumikha ng malakas na kalabog sa sahig. Kailangan niyang umalis doon. Ngayon na. Tumakbo siya, hindi alintana ang mga tingin ng ilang nakakita. Tumakbo siya papunta sa pinakamalapit na lugar kung saan pwede siyang magtago. Ang banyo. Isinara niya ang pinto ng isang cubicle at isinandal ang likod dito. Doon, tuluyan nang bumigay ang kanyang mga tuhod. Napaupo siya sa sahig, ang mukha ay nakasubsob sa kanyang mga palad. At umiyak siya. Hindi isang maingay na pag-iyak. Isang tahimik na pagtangis na nagmumula sa kaibuturan ng kanyang wasak na puso. Umiyak siya para sa anak na nakita niya, na nabubuhay na parang isang prinsipe, at umiyak siya para sa 4 na naiwan sa bahay, na maghahati-hati sa isang pirasong tuyo para sa hapunan. Ang hustisya ng mundo ay isang malaking sampal sa kanyang mukha. Anak ko. Masaya siya. Pilit niyang sinasabi sa sarili. Iyon ang mahalaga. Masaya siya. Ngunit ang bawat salita ay parang lason na lalong sumusugat sa kanyang puso. Pinilit niyang pakalmahin ang sarili. Pinunasan niya ang kanyang mga luha gamit ang laylayan ng kanyang uniforme. Kailangan niyang maging matatag. Kailangan niyang bumalik sa trabaho. Habang sinusubukan niyang tumayo, narinig niya ang pagbukas ng pinto ng banyo. Pagkatapos ay ang tunog ng mga takong na humihinto sa mismong tapat ng cubicle kung nasaan siya, dahan-dahan. Sa gitna ng kanyang mga hikbi, itinaas ni Liana ang kanyang nangingilid na mga mata. Mula sa siwang sa ilalim ng pinto, nakita niya ang isang pares ng mamahaling stiletto. Bumukas ang pinto ng cubicle. Nakatayo roon si Katrina Alcaraz. Ang kanyang braso ay magkasalikop sa kanyang dibdib. Ang mga labi ay nakanguso sa pagkadiri habang tinitingnan ang kaawa-awang anyo ni Liana na nakaupo sa sahig. Hindi ito tingin ng pagkaawa. Hindi rin ito tingin ng pagkainis. Ito ay isang tingin na puno ng pag-usisa at matalas na pagsisiyasat. Ang mamahaling sapatos ni Angelo Serrano ay lumubog sa putik. Hindi siya sanay sa ganitong lugar. Ang hangin ay mabigat, may amoy ng basang lupa, maruming kanal,
at pinaghalong ulam mula sa mga bahay na dikit-dikit. Ang mga eskinita ay makikitid at ang mga tingin ng mga taong nadadaanan niya ay matatalim, puno ng pag-uusisa sa isang dayo na halatang hindi nababagay sa kanilang mundo. Ito ang tondo. Base sa impormasyon ng kanyang private investigator, isang lugar na kasing layo ng buwan mula sa kanyang penthouse sa Makati. Sir, sigurado po ba kayo rito? Tanong ng kanyang driver, na nag-aalalang nakasunod sa kanya. Stay with the car. Utos ni Angelo. Hindi inaalis ang tingin sa mga numero ng bahay na halos nabura na sa kalumaan. Ilang oras na siyang naglalakad, nagtatanong, at ipinapakita ang isang sketch ng babaeng inilarawan niya sa PI. Isang babaeng may malungkot na mga mata at simpleng itsura, ngunit ang bawat sagot na natatanggap niya ay pare-pareho. Isang iling, isang kibit-balikat, o isang tingin na nagsasabing, "Wala kaming pakialam sa'yo." Pagkadismaya, iyon ang unti-unting gumagapang sa kanyang sistema. Paano niya hahanapin ang isang multo sa isang lugar na ganito kalawak at kasikip? Ang lead na inaasahan niya ay naging isang pader na hindi niya kayang gibain. Napagod, bumalik siya sa kanyang air-conditioned na sasakyan, dala ang bigat ng isa na namang kabiguan. Ang imahe ng babaeng iyon, ang ina ng kanyang anak, ay lalong lumalabo. Pag-uwi niya sa kanyang penthouse, ang katahimikan at karangyaan ng lugar ay isang malaking sampal kumpara sa pinanggalingan niya. Ang gusto lang niya ay makita si Liam at kalimutan ang araw na ito, ngunit may iba siyang naabutan. Darling. Si Katrina, nakaupo sa kanyang sofa, na para bang pag-aari niya ito nakangiti sa kanya. Katrina, what are you doing here? Tanong niya. Hindi na sinubukang itago ang pagod sa kanyang boses. I was worried. You seemed so stressed lately. Sabi nito, tumayo at lumapit sa kanya para ayusin ang kwelyo ng kanyang damit. How was your day? Any luck with your search? May kung anong kislap sa mga mata ni Katrina habang binibigkas ang salitang search. Isang kislap na hindi niya lubos maintindihan. Nothing. It was a dead end. Maikli niyang sagot, umiiwas sa tingin nito. Oh, I'm sorry to hear that, sabi ni Katrina. Ang boses ay puno ng pekeng simpatiya. Naglakad ito papunta sa bar at nagsalin ng alak para sa kanya. You know, something strange happened at the mall the other day. Hindi sumagot si Angelo. Hinayaan lang itong magpatuloy. The janitress, sabi ni Katrina habang inaabot sa kanya ang baso. The one who made a scene at the comfort room. Remember? When I went in, she was on the floor crying. She looked so terrified and familiar in a way. Don't you think it's odd for someone to be that scared over nothing? Bahagyang kumunot ang noo ni Angelo. Naalala niya ang babae. Ngunit ang isip niya ay masyadong abala sa sarili niyang paghahanap para bigyan ito ng pansin. It's a mall, Katrina. People are weird. I have more important things to think about. Isang bahagyang ngiti, halos hindi mahahalata, ang sumilay sa labi ni Katrina bago ito uminom mula sa sarili nitong baso. Of course, darling. You're right. I'm sure it's nothing. Ngunit sa loob-loob ni Katrina, nagsimula ng umikot ang mga enggranhe ng kanyang isipan. Ang pagkakahawig nito sa ilang mga larawan niya noong mas bata pa siya at ang timing ng lahat ng ito. Hindi ito nagkataon lang. Kung si Angelo ay naghahanap ng isang babae mula sa nakaraan, pagkaalis niya sa penthouse ni Angelo, ang unang ginawa niya ay tawagan ang sarili niyang tao, hindi isang ordinaryong investigador, isang tao na sanay sa maruming trabaho, na kayang maghalungkat ng mga sikreto na hindi kayang hukayin ng iba. I have a job for you, sabi ni Katrina sa kanyang cellphone habang nagmamaneho.
There's a janitress at the Grand Apex Mall. I want you to find out everything about her. Her name, where she lives, her history, who she talks to, what she eats for breakfast. Everything. I want her live on my desk by tomorrow. Para kay Katrina, ito ay isang laro ng chess. Si Liam ay isang balakid. Ngunit isang balakid na matatanggap niya. Ngunit ang pagdating ng ina ng bata, iyon ay isang reyna ng kalaban na papasok sa laro at hindi niya hahayaang may sumira sa kanyang perpektong plano. Ang kasal kay Angelo ay hindi lang tungkol sa pag-ibig. Ito ay tungkol sa pagsasanib ng dalawang pinakamalaking korporasyon sa bansa. Ito ay tungkol sa kapangyarihan at hindi niya hahayaang isang hamak na babae ang humadlang doon. Sa kabilang banda, si Angelo, na walang kamalay-malay sa mga galaw ni Katrina, ay pumasok sa silid ni Liam. Mahimbing nang natutulog ang bata, payapa ang mukha. Umupo si Angelo sa gilid ng kama at hinaplos ang buhok ng anak. Ang lahat ng pagod at pagkadismaya niya ay naglalaho sa tuwing nakikita niya ang mukhang ito. Ang mukha na kamukhang kamukha niya, ngunit may mga matang. Ang mga matang hindi niya alam kung kanino nagmana. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang tawag mula sa kanyang PI. Napabuntong hininga siya. Inaasahan na wala pa ring balita. "Sir," sabi ng boses sa kabilang linya, "may halong pag-apura. May bago po tayong impormasyon. Hindi po natin natagpuan yung babae sa sketch pero may nahanap po kaming iba." "What is it?" tanong ni Angelo. Ang interes niya ay biglang nabuhay. "Nag-check po kami sa mga hospital records sa mga lugar na malapit sa mansyon niyo noon. Mga 6 na taon na ang nakalipas. May nahanap po kaming isang unusual case sa isang maliit na pampublikong ospital." Napatayo si Angelo, lumabas ng kwarto ni Liam para hindi ito maistorbo. "Unusual how, sir?" "Isang kaso po ng quintuplet birth. 5 sanggol. Isinilang sa iisang ina." Parang may humampas sa dibdib ni Angelo. Quintuplets? 5 sanggol? Ang kanyang boses ay halos pabulong. Ang salita ay tila banyaga sa kanyang pandinig. "Opo, sir. Ang mas nakakaintriga, ang pangalan po na nakarehistro na nagbayad ng paunang bayarin sa ospital ay hindi pangalan ng pasyente." "Whose name was it?" tanong ni Angelo. Ang puso niya ay kumakaripas. "Ang pangalan po na nakalista ay Bella Cruz, sir. Ayon sa records, isa rin siyang dating kasambahay sa mansyon ng mga Serrano." Bella Cruz. Naalala niya ang pangalan. Isang tahimik na babae na laging kasama ng isa pang katulong. Ang katulong na may malungkot na mga mata. Ang katulong na nawala na lang bigla, si Liana. Biglang nag-ugnay ang lahat sa kanyang isip. Ang pagkawala ni Liana. Ang pagdating ni Liam 1 taon pagkatapos. Ang pangalan ni Bella sa ospital. At ngayon, ang balita tungkol sa 5 sanggol. Isang nakakabaliw na ideya ang pumasok sa kanyang isipan. Isang ideya na napaka-imposible ngunit sa parehong pagkakataon ay nagpapaliwanag sa lahat. Nabitawan niya ang kanyang cellphone sa sahig, napasandal siya sa pader. Ang kanyang paghinga ay mabigat. 5 sanggol? Ulit niya sa sarili. Ang kanyang boses ay puno ng hindi makapaniwalang pagtataka. It can't be. Ibig sabihin, si Liam ay may 4 na kapatid? Isang hapon, habang si Liana ay abala sa pagpapatulog kay Luna, isang tunog ang biglang pumukaw sa kanyang atensyon. Isang kakaibang tunog. Isang tunog ng katahimikan. Ang 3 niyang anak na lalaki, na kanina lang ay naglalaro ng kanilang mga lumang laruan sa sahig, ay biglang tumahimik. Napatingin siya sa kanila. Si Lucas at si Luis ay nakatingin sa kanilang kapatid na si Leo. Ang mga mukha ay puno ng pag-aalala. Nakaupo si Leo sa sahig. Hindi gumagalaw. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan. "Leo, anak?" Tawag ni Liana
habang dahan-dahang inilalapag si Luna sa banig. Walang sagot. Lumapit si Liana at hinawakan ang noo ng bata. Nag-aalab ito sa lagnat. Ang balat nito ay napakainit na parang may apoy sa loob ng kanyang maliit na katawan. Diyos ko, ang taas ng lagnat mo, nanginginig na sabi ni Liana. At bigla, nangyari ang pinakakinatatakutan ng isang ina. Ang katawan ni Leo ay biglang nanigas. Ang kanyang mga mata ay pumuting at ang kanyang mga braso at binti ay nagsimulang mangisay. Isang manipis na bula ang lumabas sa kanyang bibig. Leo! Leo anak! Sigaw ni Liana. Ang kanyang boses ay nabasag sa sobrang takot. Sa gitna ng kanyang pagpapanik, si Leo, na nawalan ng kontrol sa sarili, ay nahulog mula sa kinauupuan nito sa maliit na hagdanan na gawa sa kahoy na nagsisilbing pader ng kanilang kwarto. Isang malakas na kalabog ang umalingaw-ngaw. Ang pagsigaw ni Liana ay umalingaw-ngaw sa buong gusali. Hindi na siya nag-isip. Binuhat niya ang walang malay na katawan ni Leo na ngayon ay may sugat na sa ulo. Bella, sigaw niya. Ngunit wala ang kaibigan niya. Nasa trabaho pa. Wala siyang ibang tutulong sa kanya. Tumakbo siya palabas ng kanilang apartment. Hindi alintana ang kanyang suot, ang kanyang buhok, o ang mga naguguluhang tingin ng mga kapitbahay. Ang tanging nasa isip niya ay ang kanyang anak. Kailangan nitong makarating sa ospital. Ngayon na, sumakay siya sa unang taxi na nakita niya. Sa pinakamalapit na ospital, Manong. Bilis, pakiusap niya. Habang yakap-yakap ang malamig at hindi gumagalaw na katawan ni Leo. Ang taxi ay humarurot sa traffic. At doon lang napagtanto ni Liana kung saan sila papunta. Ang pinakamalapit, pinakamalaki, at pinakamagaling na ospital sa lugar na iyon ay iisa lang, ang Serrano Medical Center. Isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang likod. Ang apelyido na kanyang tinatakbuhan. Ang apelyido na ama ng batang hawak niya. Ngunit anong pagpipilian niya? Ang buhay ng kanyang anak ay nakasalalay dito. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at nagdasal. Sa parehong sandali, sa pinakamataas na palapag ng Serrano Medical Center, si Angelo Serrano ay nakaupo sa isang board meeting. Inip na inip siya. Ang mga numero sa PowerPoint presentation ay lumalabo sa kanyang paningin. Ang isip niya ay nasa ibang lugar. 5 sanggol. Ang impormasyong iyon mula sa kanyang PI ay hindi siya pinatulog buong gabi. Kung totoo iyon, kung si Liana nga ang ina, ibig sabihin, sa isang lugar sa mundong ito, may 4 pang bata na kamukha ni Liam. 4 pa niyang anak. Ang isiping iyon ay sabay na nagbibigay sa kanya ng pag-asa at takot. Mr. Serrano, your thoughts on the new Wings budget? Nabalik lang ang diwa ni Angelo nang tawagin ang kanyang pangalan. It's fine. Approve it. Sabi niya, gustong tapusin na ang pulong. If there's nothing else, meeting adjourned. Tumayo siya at nagsimulang maglakad palabas, habang ang mga miyembro ng board ay nagmamadaling ayusin ang kanilang mga gamit. Habang naglalakad siya sa pasilyo, narinig niya ang pag-uusap ng 2 doktor. Grabe yung kaso sa ER. Bata, mga 5 years old, high-grade fever, nag-convulse daw tapos nahulog, may head trauma, kawawa naman. May kasama ba? Yung nanay lang. Halatang walang-wala. Pero ang nakapagtataka, Dok, yung bata. Kamukhang-kamukha ni Sir Angelo nung bata. Nakita ko yung mga litrato sa lobby. Natigilan si Angelo. Ang mga paa niya ay tila napako sa sahig. Dahan-dahan siyang lumingon sa mga doktor. Ngunit hindi na niya sila pinansin. Ang kanyang atensyon ay napunta sa isang babaeng nakaupo sa sahig sa dulo ng pasilyo, sa labas ng emergency room. Nakayuko ito. Ang buhok ay nakatakip sa kanyang mukha. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa pag-iyak. Isang babaeng mukhang pagod,
marumi at wasak. Ngunit kahit nakatalikod, kilala niya ang hubog ng katawan na iyon. Kilala niya ang paraan ng pag-iyak na iyon. Sa kabilang dako ng lungsod, sa isang barangyang opisina, si Katrina Alcaraz ay nakatingin sa isang brown envelope na kalalapag lang sa kanyang mesa. Galing ito sa kanyang PI. Binuksan niya ito ng walang pag-aalinlangan. Ang laman nito ay mga litrato. Ang unang litrato ay isang babae ang janitress mula sa mall. Sa ilalim, may nakasulat na pangalan, Liana Reyes, na pangisi si Katrina. Ngayon, may pangalan na ang kanyang kalaban. Ngunit habang tinitingnan niya ang mga sumunod na litrato, mga litrato ng 4 na bata. 4 na magkakakamukhang bata. Naglalaro sa harap ng isang sira-sirang gusali sa tondo. At sa isang litrato, kasama nila si Liana. Masaya sila, kahit halata ang kahirapan sa kanilang paligid. 4 na bata. At lahat sila ay may mga mata ni Angelo. Ang kanyang dugo ay biglang kumulo. Hindi lang isa, 5 sila. Ang lihim ni Angelo ay hindi lang isang anak sa labas. Ito ay isang buong pamilya. Isang pamilya na kayang sirain ang lahat ng kanyang pinaghirapan. Ang kanyang kasal, ang merger, ang kanyang kinabukasan. Isang malamig at tuso na determinasyon ang pumuno sa kanyang mga mata. Hindi ito pwede. Hindi niya ito hahayaan. Kailangan niyang tapusin ito bago pa malaman ni Angelo. Kinuha niya ang kanyang cellphone at nagdial ng isang numero. Nasaan ka? Malamig niyang tanong sa kabilang linya. Malapit lang, ma'am. Sagot ng isang magaspang na boses. Good! Alam mo na ang address ng babaeng iyon sa tondo. Gusto kong pumunta ka doon ngayon. Utos ni Katrina. Ang boses niya ay kasing talim ng yelo. Gusto kong magkaroon ng isang aksidente. Isang sunog. Mula sa isang faulty electrical wiring. Siguraduhin mong walang makakalabas. Siguraduhin mong magmumukha itong isang trahedya. Sa ospital, hindi alam ni Liana ang panganib na nagbabadya sa tahanang iniwan niya. Ang tanging mundo niya ay ang pasilyong iyon, ang pintuan ng ER na ayaw bumukas. Diyos ko, iligtas niyo po ang anak ko. Paulit-ulit niyang bulong, ang mga luha ay patuloy sa pag-agos. Naramdaman niyang may tumayo sa kanyang harapan. Hindi niya ito pinansin, ngunit nagsalita ito. Isang boses mula sa kanyang nakaraan. Isang boses na, sa loob ng 6 na taon, ay narinig niya sa kanyang mga bangungot at pinakamatinding takot. Liana, ang boses ay mababa, nag-aalinlangan, ngunit hindi maipagkakaila kung kanino, na puno ng yelo ang kanyang mga ugat. Dahan-dahan na parang sa isang masamang panaginip, itinaas niya ang kanyang nangingilid na mga mata, nakatayo sa kanyang harapan. Na tila hindi nababagay sa gulo ng isang ER ay si Angelo Serrano. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkalito, pagtataka, at isang emosyon na hindi mabasa ni Liana. Nakatingin ito sa kanya. Nakita na siya. Nahanap na siya. Ang kanyang nakaraan at kasalukuyan ay nagbanggaan sa isang marahas na pagsabog sa loob ng isang malamig na pasilyo ng ospital. Para kay Angelo, ang mundo ay tumigil sa pag-ikot at umikot lamang sa babaeng nakaupo sa sahig, si Liana. Ang pangalan ay isang multo sa kanyang isipan sa loob ng 6 na taon. At ngayon, ang multo ay nagkaroon ng laman. Pagod, marumi, at takot na takot. Liana, ulit niya, lumuhod para magpantay ang kanilang mga mata. Napaatras si Liana, na parang isang hayop na nasukol.
Ang mga mata nito ay nanlalaki sa gulat at pagkasindak. Hindi, nagkakamali ka lang. Nanginginig niyang sagot, pilit na iniiwas ang kanyang tingin. Hindi ako ang hinahanap mo. Huwag kang magsinungaling sa akin. Mariin na sabi ni Angelo. Ang boses niya ay mababa ngunit may bigat. Hinawakan niya ito sa braso, hindi para saktan, kundi para pigilan itong muling tumakbo. 6 na taon. 6 na taon kitang hinahanap. Bakit ka umalis? Bakit mo iniwan ang anak mo? Bawat tanong ay parang isang suntok kay Liana. Ang mga luha na kanina pa niya pinipigilan para kay Leo ay muling bumuhos. Ngayon ay dahil sa sarili niyang sakit. Hindi mo maiintindihan. Then make me understand. Giit ni Angelo. May karapatan akong malaman, Liana. May karapatan si Liam na malaman. Sa gitna ng kanilang tensyonadong pag-uusap, bumukas ang pinto ng emergency room. Isang nurse ang lumabas. Mrs. Reyes? Tawag ng nurse. Agad na napatingin si Liana. Ako po. Kumusta po ang anak ko? Stable na po siya. Naibaba na po natin ang lagnat. Pero kailangan pa rin siyang obserbahan dahil sa nangyaring pagkahulog. Maaari niyo na po siyang makita sa loob. Pero sa salamin lang muna. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Liana. Mabilis siyang tumayo at dumungaw sa malaking salamin ng ER. Sumunod si Angelo. Ang kanyang puso ay kumakabog sa isang ritmo na hindi niya maintindihan. At doon, nakita niya. Nakahiga sa isang kama ng ospital, may benda sa ulo at dextrose sa kamay, ay isang batang lalaki. Isang batang lalaki na kung aalisin mo ang sugat at ang pamumutla, ay parang pinagbiyak na bunga ni Liam. Ang parehong hugis ng mukha, ang parehong ilong, ang parehong buhok. It's like looking at Liam. Ang mga salita ng doktor kanina ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. At ang mga salita ng kanyang investigador, quintuplets. Napatingin siya kay Liana, na nakatingin sa bata na may purong pagmamahal at sakit. Pagkatapos ay tumingin siyang muli sa bata sa loob. Ang lahat ng pagdududa ay naglaho, napalitan ng isang nakakagulat at nakakatakot na katiyakan. Hindi lang si Liam. Bulong ni Angelo. Hindi sa kanya, kundi sa sarili. Ilan sila? Liana? Ilan ang anak natin? Hindi sumagot si Liana. Ang pananahimik nito ay ang pinakamatibay na kumpirmasyon. Naramdaman ni Angelo ang pag-akyat ng galit sa kanyang dibdib. Ngunit sa ilalim ng galit na iyon, mayroong isang damdamin na mas malakas pa. Isang damdamin ng pag-aalala para sa batang nakahiga sa kama. Isa pa niyang anak. Habang pinoproseso niya ang lahat, biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang hindi pamilyar na numero. Inisip niyang balewalain ito, ngunit may nag-udyok sa kanya na sagutin. Hello? Sagot niya. Ang boses ay magaspang. Angelo. Si Bella to. Ang boses sa kabilang linya ay halos histerikal. Puno ng pagpapanik at takot. Bella? Anong nangyayari? Angelo, pakinggan mo ako. Yung apartment, nasusunog. Yung apartment namin sa Tondo, nasusunog. Ano? Sigaw ni Angelo, na nakakuha ng atensyon ng ilang tao sa pasilyo. Paano nangyari? Hindi ko alam. Pero hindi ito aksidente, Angelo. Sigurado ako. Yung text message, yung pagmamanman. Nung isang araw, nakita ko si Katrina sa mall. Nakatingin kay Liana. Alam kong may kinalaman siya dito. Napahigpit ang hawak ni Angelo sa kanyang cellphone. Ang pangalan ni Katrina ay parang isang bombang sumabog sa kanyang pandinig. Teka, anong sinasabi mo? ANGMGA bata! Sigaw ni Bella. Ang boses ay tuluyan ng nabasag. Dapat nandoon sila sa apartment. Pero wala sila doon. Kasama sila ni Liana. Angelo. Kinuha niya si Leo. At kailangan mong malaman ang lahat.
Sa gitna ng kanyang mga hikbi, ikinumpisal ni Bella ang lahat, ang pag-aalala niya para sa kinabukasan ng 5. Ang pag-iwan niya kay Liam sa gate ng mansyon. Ang pagsisisi na dinala niya sa loob ng 6 na taon. Kasalanan ko to, Angelo. Ako ang nag-iwan kay Liam, hindi si Liana. Mahal na mahal niya kayong lahat. 4 pa sila, Angelo. May 4 ka pang anak. At sa tingin ko, sinusubukan silang patayin ni Katrina. Ang bawat salita ni Bella ay isang saksak sa puso ni Angelo. Ang buong katotohanan, ang 5 bata, ang sakripisyo ni Liana, ang kasalanan ni Bella, at ang karumal-dumal na balak ni Katrina ay bumuhos sa kanya ng sabay-sabay. Nabitawan niya ang cellphone. Hindi galit ang naramdaman niya, hindi rin pagkagulat. Isang nakakakilabot na lamig ang gumapang sa kanyang buong katawan. Ang lamig ng isang taong nalaman na ang babaeng pakakasalan niya ay isang halimaw. Isang halimaw na kayang pumatay ng mga inosenteng bata para lang sa pera at kapangyarihan. Ang kanyang mga anak, na hindi niya kilala, ay muntik nang mamatay. Tumingin siya kay Liana, na ngayon ay nakatingin sa kanya. Ang mukha ay puno ng pagkalito sa narinig nitong bahagi ng usapan. Nawala na ang CEO. Nawala na ang lalaking naguguluhan. Ang natira ay isang ama. Isang ama na biglang nalaman na ang kanyang pamilya ay nasa bingit ng kamatayan. Lumapit siya kay Liana. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang determinasyon na hindi pa kailanman nakita ni Liana. Isang determinasyon na nakakatakot, ngunit sa parehong pagkakataon ay nagbibigay ng isang kakaibang pakiramdam ng seguridad. Kinuha niya ang kamay ni Liana. Hindi ko hahayaang may manakit sa'yo at sa mga anak natin. Sabi niya, ang boses ay matatag at walang bahid ng pag-aalinlangan. Sumama ka sa akin. Ngayon din, hindi na nagtanong si Liana. Ang determinasyon sa mga mata ni Angelo at ang takot na dala ng mga narinig niyang salita mula sa cellphone nito ay sapat na para sumunod siya nang walang pag-aalinlangan. Ang kaligtasan ng kanyang mga anak ang tanging mahalaga. Mabilis ang mga pangyayari. Isang tawag lang ni Angelo at ang pinakamagaling na doktor sa ospital ang personal na nag-asikaso kay Leo. Inilipat ito sa isang pribadong silid na may mga nurse na nagbabantay sa bawat sandali. Pagkatapos, sinundo sila ng isang itim at makintab na sasakyan na may tinted na mga bintana. Sa loob ng sasakyan, kasama nila si Bella na sinalubong sila sa lobby. Ang mukha ay namamaga sa kaiiyak. Walang nagsasalita. Si Liana ay abala sa pag-aalaga kina Lucas, Luis at Luna. Nagulat at takot sa mabilis na pagbabago ng kanilang mundo. Si Bella ay nakayuko lang, hindi makatingin kay Liana. At si Angelo, na nakaupo sa harap, ay abala sa kanyang cellphone. Ang mukha ay isang maskara ng malamig na galit. Huminto sila sa harap ng isang malaking bahay sa isang tahimik at eksklusibong subdibisyon. Hindi ito ang mansyon ng mga Serrano, kundi isang modernong bahay na napapaligiran ng mataas na pader, isang safe house. Pagpasok nila sa loob, sinalubong sila ng isang babaeng nasa katanghaliang gulang. Ako po si Yaya Nena. Huwag po kayong mag-alala, ligtas po kayo rito. Sa gitna ng malawak na sala, isa pang pinto ang bumukas. Mula roon, lumabas ang isang batang lalaki. Hawak-hawak ang isang laruang robot. Daddy, who are they? Napako ang tingin ni Liana sa bata. Si Liam, ang kanyang anak, ang kanyang panganay. Nakatayo ito sa kanyang harapan, buhay, at malusog. Ang 4 niyang anak na nasa likuran niya ay biglang tumahimik. Si Lucas, ang pinakamatapang sa kanila, ay dahan-dahang lumapit. Tinitigan niya si Liam mula ulo hanggang paa. Bakit? Bakit kamukha mo ako? Tanong ni Lucas. Ang boses ay puno ng pagtataka. Tumingin si Liam sa kanyang mga kapatid
Pagkatapos ay kay Lucas. Ikiniling niya ang kanyang ulo. Bakit kamukha mo rin ako? Sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng 6 na taon, ang 5 bituin ay nasa iisang lugar. Ang eksena ay puno ng inosenteng pagkalito at isang hindi maipaliwanag na koneksyon. Para kay Liana, ang tanawin ay isang milagro na may kasamang matinding kirot. Ito ang pangarap niya. Ang pamilyang dapat sana ay buo. Nabasag lang ang sandaling iyon nang muling magsalita si Angelo. Ang boses ay seryoso. Yaya Nena, please take care of them. Liana, Bella, I need to go. May kailangan lang akong tapusin. Tumingin siya kay Liana. I promise, no one will ever harm you or our children again. Ang salitang "our" ay tumagos sa puso ni Liana. Ating mga anak, ang boardroom ng Serrano Tower ay hindi kailanman naging ganito kalamig at katahimik. Sa isang dulo ng mahabang mesa nakaupo si Don Ricardo at Senyora Imelda Serrano. Sa kabilang dulo, si Katrina at ang kanyang amang si Don Julio Alcaraz. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Angelo. Ang kanyang presensya ay tila nagpababa ng temperatura sa silid. Angelo, anong ibig sabihin ng biglaang pagpupulong na ito? Tanong ni Don Ricardo. Hindi sumagot. Si Angelo, dumiretso siya sa gitna ng mesa at inilapag ang isang folder. The wedding is off. Isang kolektibong paghinga ng gulat ang narinig. What nonsense is this, Angelo? Sigaw ni Katrina, tumayo mula sa kanyang upuan. Is this about that woman? That filthy maid? Do not call her that. Mariing sabi ni Angelo. Ang boses ay mapanganib. Tumingin siya kay Katrina. Ang mga mata ay puno ng pagkasuklam. Tell me, Katrina, kumusta ang gabi mo? Nakatulog ka ba ng mahimbing? Alam na nag-utos ka na sunugin ang isang gusali na may mga batang natutulog sa loob? Namutla si Katrina. Ngumisi si Angelo. Isang ngisi na walang bahid ng saya. Binuksan niya ang folder. Ipinakita niya ang mga litrato ng sunog na apartment. Pagkatapos, isang kopya ng text message na natanggap ni Bella. At ang huli, isang sworn statement mula sa taong inutusan ni Katrina na nahuli ng mga tauhan ni Angelo bago pa man ito makatakas. He confessed everything, Katrina. Sabi ni Angelo. How you hired him. How you ordered him to burn them all alive. My children. Your children? Bulong ni Senyora Imelda. Ang mga mata ay nanlalaki sa gulat. Doon, isinalaysay ni Angelo ang lahat. Ang tungkol kay Liana at ang tungkol sa 5 niyang anak. Si Don Julio Alcaraz ay napatayo. Ang mukha ay pula sa galit at kahihiyan. Hinila niya ang anak. Let's go, Katrina. This family is a disgrace. Ngunit si Katrina ay hindi gumalaw. Nakatingin lang siya kay Angelo. Ang mukha ay isang maskara ng purong puot. You will regret this, Angelo. Banta niya. I will destroy you. I will destroy your family. I will take everything from you. You can't take what's already mine. Malamig na sagot ni Angelo habang tinitingnan ang kanyang mga magulang. My family. Pagbalik ni Angelo sa safe house, gabi na. Naabutan niya si Liana na nakaupo sa sala. Tahimik. Ang mga bata ay natutulog na sa isang malaking silid. Sa isang sulok, nakaupo si Bella. Nag-iisa, lumapit si Liana kay Bella. Matagal silang nagkatinginan. Patawarin mo ako, Liana. Umiiyak na sabi ni Bella. Sa lahat ng kasinungalingan, sa pag-aalis ko kay Liam, patawad. Hinawakan ni Liana ang kamay ng kaibigan. Naiintindihan ko kung bakit mo ginawa, Bella. Mahirap, pero naiintindihan ko. Salamat. Salamat. Dahil ikaw ang naging tulay para magkita kaming muli. Iyon ang simula ng pagpapatawad. Isang mahirap at masakit na proseso,
Ngunit isang hakbang na kailangan nilang gawin. Nang matapos iyon, tumingin si Liana sa labas ng bintana. Ang buhay niya ay nagbago sa loob lang ng isang araw. Mula sa pagiging isang takas, ngayon ay nasa ilalim siya ng proteksyon ng lalaking ama ng kanyang mga anak. Ang lalaking minsan niyang kinatakutan at ngayon ay hindi niya alam kung ano ang dapat maramdaman. Naramdaman niyang may papalapit. Si Angelo. Tumayo ito sa tabi niya, nakatingin din sa dilim. Liana? Sabi nito, ang boses ay malumanay. Alam kong marami akong pagkukulang. Marami akong kailangang ipaliwanag at hingin ng tawad. Pero sa ngayon, ang gusto ko lang malaman mo ay ligtas na kayo. Tumingin si Liana sa kanya. Ang mga mata ay puno ng mga tanong na hindi masabi. Ano na ang mangyayari sa kanila? Habang nag-iisip siya, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang numero na hindi niya kilala. Nag-aalangan. Sinagot niya ito. Hello? Liana Reyes? Tanong ng isang boses ng lalaki, formal at profesional. Sino po ito? Ako si Attorney De Castro, ang abogado ni Miss Katrina Alcaraz. Nanlamig ang buong katawan ni Liana. My client would like to make you an offer. Isang alok na siguradong hindi mo matatanggihan. 100 milyong piso. Sapat para mabuhay ka. At ang 4 mong anak ng marangya habang buhay. Iiwan mo lang si Liam. At lalayo ka na sa buhay ng mga Serrano. Forever. Narinig ni Angelo ang bawat salita mula sa kabilang linya. Nakita niya ang panlalamig sa mga mata ni Liana. Ang panginginig ng kamay nito habang hawak ang cellphone. 100 milyong piso, ang halaga ng isa niyang anak. Ang halaga para muling mawasak ang pamilyang kagagaling lang sa pagkakatagpo. Hindi na hinintay ni Angelo na sumagot si Liana. Kinuha niya ang cellphone mula sa kamay nito. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit na nakadirekta kay Liana, kundi sa taong nasa kabilang linya. Attorney De Castro. Sabi ni Angelo, ang boses ay malamig at puno ng kapangyarihan. This is Angelo Serrano. Tell your client, Ms. Katrina Alcaraz, that if she or anyone associated with her ever contacts this number or a member of my family again, I will not hesitate to use every resource I have to make sure she spends the rest of her life in a jail cell. The evidence of attempted murder is already on my desk. Do you understand? Ayaw my desk. Ayaw my desk. Isang sandaling katahimikan. Pagkatapos ay isang mabilis na, yes sir. Bago naputol ang linya, ibinalik ni Angelo ang cellphone kay Liana. Tumingin ito sa kanya. Ang mga mata ay puno ng gulat at isang emosyon na hindi pa niya nakikita noon paghanga. Ngunit mabilis itong napalitan ng isang lumang damdamin, ang pagdududa sa sarili. Bakit? Bakit mo ginawa iyon? Tanong ni Liana. Ang boses ay mahina. 100 milyon, Angelo. Sapat na iyon para sa mga anak ko. Para sa kinabukasan nila. At para iwan si Liam? Putol ni Angelo, ang boses niya ay lumambot. Liana, walang halaga ng pera ang katumbas ng isang kumpletong pamilya. Hindi mo kailangang ibenta ang isang anak para mabuhay ang iba. Hindi na. Hinding-hindi na mangyayari iyon habang nabubuhay ako. Tumingin siya sa sahig. Nakita niya ang isang punit-punit na papel na nakaipit sa bulsa ng bestida ni Liana. Kinuha niya ito. Isang tseke. Isinulat dito ang halagang 100 milyon nakapangalan kay Liana Reyes at may pirma ng abogado ni Katrina. Inihanda na nila. Ganoon sila kasigurado na tatanggapin niya ang alok. Kinuha ni Liana ang tseke mula sa kamay ni Angelo. Tinitigan niya ito. Ang numerong iyon ay isang pantasya. Ang solusyon sa lahat ng kanyang problema. Ang katapusan ng kanyang paghihirap. Ngunit ang katapusan din ng kanyang pamilya. Dahan-dahan, sa harap ni Angelo, pinunit niya ang tseke. Pinunit niya ito sa gitna, pagkatapos ay sa apat,
hanggang sa maging maliliit na piraso na lang ito na nahulog sa sahig na parang mga puting luha. Sa kilos na iyon, hindi lang isang tseke ang pinunit niya. Pinunit niya ang 6 na taon ng takot, ng pagdududa, at ng paniniwalang hindi siya karapat-dapat. Sa kauna-unahang pagkakataon, pinili niya ang pagiging buo kaysa sa pagiging ligtas. Pinili niya ang kanyang mga anak, lahat sila, kaysa sa kahit anong halaga ng pera. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Angelo. Sa sandaling iyon, kinabukasan, isinagawa ni Angelo ang kanyang pangako. Sa isang emergency joint board meeting ng Serrano Group at Alcaraz Corporation, iprinisenta ni Angelo ang lahat ng ebidensya laban kay Katrina, ang testimonya ng bayaran, ang mga security footage, ang mga financial records na nagpapakita ng malaking withdrawal mula sa account ni Katrina bago ang sunog. Ang eskandalo ay sumabog na parang isang bomba para protektahan ang kanilang sariling pangalan. Ang board ng Alcaraz Corporation ay walang nagawa kundi bumoto para tanggalin si Katrina sa lahat ng kanyang posisyon. Si Don Julio, sa kahihiyan, ay nag-resign. Ang merger na pinaghirapan nila ng maraming taon ay gumuho sa loob lamang ng isang oras. Nawala lahat kay Katrina. Ang kanyang posisyon, ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang reputasyon, at higit sa lahat, nawala sa kanya si Angelo. Sa paglipas ng mga araw sa safe house, unti-unting nagbabago ang lahat. Ang takot ay napalitan ng isang maingat na kapayapaan. Ang mga bata, na sa una ay nagtataka sa isa't isa, ay naging magkakampi. Si Liam, na lumaking mag-isa, ay biglang nagkaroon ng 4 na best friends. Si Leo, Lucas, Luis, at Luna, na lumaki sa hirap, ay namangha sa mga laruan at sa malambot na kama. Sa gitna ng lahat ng ito ay sina Angelo at Liana. Sinimulan nilang mag-usap, hindi bilang amo at katulong, o bilang dalawang taong pinagbuklod ng isang pagkakamali. Nag-usap sila bilang dalawang magulang. Isang gabi, habang pinapanood nila ang 5 bata na naglalaro ng board game sa sahig, nagsalita si Angelo. Liana. Napatingin si Liana sa kanya. I'm sorry for that night. Pagpapatuloy ni Angelo, ang mga mata ay puno ng tapat na pagsisisi. Lasing ako, magulo ang isip ko, pero hindi iyon excuse. Wala akong karapatang gawin sa'yo iyon. I was irresponsible. I was a coward. At dahil doon, nagdusa ka at ang mga bata sa loob ng 6 na taon. Patawarin mo ako. Naramdaman ni Liana ang pag-init ng kanyang mga mata. Ito ang mga salitang hindi niya alam na kailangan pala niyang marinig. Hindi niya kailangan ng pera o ng karangyaan. Ang kailangan niya ay ang pag-ako sa pagkakamali. Pinapatawad na kita, Angelo. Sagot niya, isang tunay na ngiti ang unang sumilay sa kanyang mga labi sa loob ng napakatagal na panahon. At patawarin mo rin ako. Dahil ipinagkait ko sa iyo ang mga anak mo. Wala kang dapat ihingi ng tawad, sabi ni Angelo. Ginawa mo ang lahat para sa kanila. Pinalaki mo silang mag-isa. You were their mother and their father. You are stronger than you know. Ang mga sandaling iyon ang naging simula ng kanilang paghilom. Ang mga pader na kanilang itinayo sa pagitan ng isa't isa ay unti-unting gumuho. Sa bawat tawa ng mga bata, sa bawat pag-aalalang pinagsasaluhan nila, natutuklasan nila ang isa't isa sa isang bagong paraan. Nakita ni Liana ang Angelo na hindi isang CEO ang amang nagbabasa ng bedtime story. Ang lalaking marunong magluto ng pancake. Ang taong handang magmukhang katawa-tawa para lang mapatawa ang kanyang mga anak. At nakita ni Angelo ang Liana na hindi isang biktima ang inang may walang katapusang pasensya. Ang babaeng may tapang na harapin ang kahirapan, ang taong may pusong puno ng pagmamahal. Isang gabi, matapos nilang patulugin ang mga bata,
Naabutan ni Angelo si Liana na nakatayo sa may hardin, nakatingin sa mga bituin. Lumapit siya, ngunit hindi para magsalita. Sa gitna ng katahimikan, sa ilalim ng liwanag ng buwan, lumuhod si Angelo Serrano sa harap ni Liana Reyes. Walang singsing, walang mamahaling regalo. Hinawakan niya ang kamay ni Liana. Tumingala siya dito. Ang mga mata ay puno ng kahinaan, katapatan, at isang bagong damdamin na pareho nilang kinatatakutan ngunit sabik na nararamdaman. Hindi ako humihingi ng agarang pagpapatawad, Liana. Alam kong mahaba pa ang lalakbayin natin. Sabi niya, ang boses ay nanginginig sa emosyon. Pero hayaan mo sana akong gamitin ang natitirang bahagi ng buhay ko para patunayan ang pagmamahal ko sa iyo at sa ating mga anak. Hayaan mo akong bumawi. Hayaan mo akong mahalin ka sa tamang paraan ngayon. 1 taon ang lumipas. Ang hangin ay may dalang amoy ng dagat at ng mga bulaklak ng kalachuchi. Nakatayo si Liana sa harap ng isang salamin sa isang maliit na nipahot. Nakasuot siya ng isang simpleng puting bestida na hanggang tuhod lang ang haba at ang kanyang buhok ay may ilang maliliit na puting bulaklak na nakasabit. Walang magarbong kolorete sa kanyang mukha. Tanging isang maliit na ngiti lamang. Mula sa salamin, nakikita niya ang tanawin sa labas. Isang maliit na grupo ng mga tao ang naghihintay sa dalampasigan. Ang kanyang mga magulang ang mag-asawang Serrano. Na sa unay nagulat, ngunit kalaunay buong pusong tinanggap siya at ang kanilang 5 apo. Si Bella, na ngayon ay matalik pa rin niyang kaibigan, na nakatayo na may ngiti sa mga labi, at ang pinakamahalaga sa lahat, ang kanyang 5 anak, 4 na maliliit na batang lalaki na nakasuot ng puting polo at khaki shorts, at isang batang babae na nakasuot ng bestidang katulad ng sa kanya. Sila ang kanyang mga ring bearer at flower girl. Naghahabulan sila sa buhangin. Ang kanilang mga halakhak ay sumasabay sa tunog ng alon. Napapikit si Liana. Kung may nagsabi sa kanya noon, habang naglilinis siya ng sahig sa mansyon, na darating ang araw na ito, tatawanan lang niya. Ang babaeng mahiyain at laging nakayuko ay wala na. Ang pumalit ay isang ina na may kumpiyansa, isang babaeng natutong ipaglaban ang kanyang kaligayahan, isang babaeng natutong maniwala na karapat-dapat siyang mahalin. Ready ka na? Isang boses ang pumukaw sa kanya. Si Don Ricardo, ang ama ni Angelo, ang nakatayo sa pinto, nakangiti. Hinihintay ka na ng anak ko. Tumango si Liana at magkahawak kamay silang lumabas para ihatid siya sa kanyang bagong simula. POV. Angelo. Nakatayo si Angelo sa ilalim ng isang arko, nagawa sa kawayan at pinalamutian ng mga puting bulaklak. Nakasuot lang siya ng puting linen na polo at khaki pants. Ang kanyang mga paa ay nakatapak sa buhangin. Walang business suit, walang mamahaling sapatos. Ngayon, hindi siya CEO. Isa lamang siyang lalaki na naghihintay sa kanyang mapapangasawa. Tumingin siya sa kanyang mga anak, 5 maliliit na bersyon niya at ni Liana. Nakikita niya ang pagiging seryoso ni Liam, ang katapangan ni Lucas, ang pagiging malambing ni Luis, ang pagiging palaisip ni Leo, at ang kasiglahan ni Luna. Bawat isa sa kanila ay isang himala, isang paalala ng kanyang mga pagkakamali, ngunit isang paalala rin ng kanyang pinakamalaking biyaya. Ang lalaking takot sa responsibilidad ay matagal nang namatay. Ang pumalit ay isang ama na handang ibigay ang lahat para sa kanyang pamilya. Isang asawa na natutong ang tunay na pag-ibig ay hindi sa mga magagarbong party o business deal, kundi sa mga simpleng sandali sa pagbabasa ng kwento bago matulog, sa pag-aalala kapag may lagnat, sa pagpapatawa sa kanila, hanggang sa sumakit ang kanilang mga tiyan. At pagkatapos, nakita niya siya, si Liana, naglalakad papalapit sa kanya. Inaalalayan ng kanyang ama, ang babaeng minsan niyang sinaktan,
at binaliwala. Ang babaeng nagturo sa kanya kung paano tunay na magmahal sa ilalim ng sikat ng araw para siyang isang anghel. Nang makarating ito sa kanyang harapan, kinuha niya ang kamay nito. "You look beautiful," bulong niya. "Ikaw din," nakangiting sagot ni Liana. Humarap sila sa pastor. Ang kanilang mga panata ay simple at tapat, hindi tungkol sa kayamanan o sa walang hanggan. Ang panata nila ay tungkol sa pagbabangon. "Nangangako ako na babawi ako sa bawat araw na nawala sa atin," sabi ni Angelo, habang isinusuot ang singsing sa daliri ni Liana. "Nangangako akong aalagaan ka at ang ating mga anak sa hirap at sa ginhawa, at nangangako akong mamahalin ka, hindi dahil sa obligasyon, kundi dahil ikaw ang puso ng ating pamilya." "At ako," sabi naman ni Liana. Ang mga luha ng kaligayahan ay dumadaloy sa kanyang mga pisngi. "Nangangako akong magiging iyong katuwang. Nabubuuin natin ang pamilyang ito mula sa mga pira-pirasong alaala ng nakaraan. Nangangako akong mamahalin ka, Angelo, dahil ipinakita mo sa akin na ang tunay na pag-ibig ay kayang maghilom ng kahit anong sugat. I now pronounce you husband and wife." Ang huling eksena ay hindi sa loob ng simbahan o sa isang magarbong reception. Ito ay sa dalampasigan, habang papalubog na ang araw, na nagpipinta ng kulay kahel at lila sa kalangitan. Nakaupo sina Angelo at Liana sa buhangin, magkatabi, habang pinapanood ang 5 bata na nagtatampisaw sa tabi ng dagat. Ang kanilang mga halakhak ang pinakamagandang musika sa mundo. Isinandal ni Liana ang kanyang ulo sa balikat ni Angelo. Sino ang mag-aakala na pagkatapos ng lahat, dito tayo hahantong? "Pinangarap ko to," sagot ni Angelo, habang hinahaplos ang buhok ni Liana. "Mula noong araw na nakita kita sa ospital, ito na ang pangarap ko." Niyakap niya si Liana. Hindi ito isang yakap na puno ng pagnanasa, kundi isang yakap na puno ng kapayapaan at pasasalamat. Sila ay 2 taong sinira ng nakaraan, ngunit pinagbuklod at pinagaling ng pag-ibig para sa kanilang mga anak. Tinitigan nila ang kanilang pamilya. Isang perpektong larawan na nabuo mula sa isang gabi ng pagkakamali. Tahimik na bumulong si Liana sa tenga ni Angelo, isang maliit na ngiti sa kanyang labi. "Angelo, mukhang may good news na namangako para sa'yo." Napatingin si Angelo sa kanya. Ang mga mata ay nanlaki sa gulat, hindi makapaniwala. Nakita niya ang pagkislap sa mga mata ni Liana. Isang pagkislap na alam na niya ang ibig sabihin. Ang gulat sa kanyang mukha ay dahan-dahang napalitan ng isang malawak, masaya, at hindi mapigilang tawa. Isang tawa na sumabay sa alon, umabot sa langit, at nagmarka sa simula ng panibagong kabanata para sa pamilyang Serrano, ang kanilang pamilya. At dito po nagtatapos ang makulay na kwento ng pag-ibig at pamilya ni Liana at Angelo. Mula sa kaibuturan ng aming puso, isang taos-pusong pasasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig sa bawat kabanata. Ang pagsulat sa kwento ni Liana at Angelo ay isang paglalakbay na puno ng iba't ibang emosyon na sana ay naramdaman din ninyo. Sabay tayong kinilig, nasaktan, nagalit, at higit sa lahat, umasa. Nais naming iparating sa pamamagitan ng kanilang istorya na ang tunay na pag-ibig ay hindi laging nagsisimula sa isang perpektong pahina. Ito ay madalas na nabubuo sa gitna ng mga pagkakamali, nasusubok ng panahon, at pinapatibay ng pagpapatawad. Ito ay isang paalala sa walang kapantay na lakas ng isang ina at sa kapangyarihan ng pangalawang pagkakataon na kayang ayusin kahit ang pinakasirang nakaraan. Ngayon, nais naming marinig ang inyong mga saloobin. Anong aral o damdamin ang pinaka-naantig sa inyong puso mula sa kwento ni Liana, Angelo at ng kanilang 5 bituin? Huwag po kayong mag-atubiling ibahagi ang inyong mga komento sa ibaba. Ang inyong mga boses ay mahalaga sa amin. Hanggang sa muli nating pagsasama
sa susunod na kwento ng buhay at pag-ibig. Nagmamahal, Kwentong Puso TV.